So, kamusta mga idol? Barangay Ginebra updates po tayo ngayon. Mga player nga po ng Barangay Ginebra na hindi pwedeng i-trade sa ibang mga teams at ang una nga pong laban ng Ginebra kontra sa kupunan ng Converge. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, patulong naman po ng isang like at subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. So, as of now, ilang araw na lang po ay magsisimula na ang unang laban nga po ng Ginebra kontra sa kupunan ng Converge. At nakita naman natin kahit walang laban ng Ginebra, tuloy-tuloy po ang kanilang pagpapractice at yung sistema na gustong maipatupad nga po ni Coach Timcon ay ginagawa na nga po ngayon as of the moment ng Barangay Ginebra. Ngayon po nakita ninyo ay posible talaga yung sinasabi natin dito na mga trade ng player dahil nga po marami din nagsasabi hindi balance ang koponan ng Barangay Ginebra kung ikukumpara po sa ibang mga teams na lumalaro ngayong season dito nga po sa PBA. Malakas daw po masyado ang Barangay Ginebra at halos mga star player o magagaling na player ang kinukuha. Well guys, para sabihin ko sa inyo, isa po ito sa plano rin ng Barangay Ginebra na palakasin ang kanilang team, hindi lamang dito sa PBA para posibilidad or posibleng gamitin nga po dito sa Gilas Pilipinas na mga player na posibleng lumaro sa nalalapit nga po na Olympic qualifying tournament na gaganapin po sa darating na 2024. So kung makikita po ninyo, marami nagre-request ng trade ng player ng Barangay Ginebra at ililipat sa iba. Tulad na nga lang po yung usap-usapang paglipat nga po ni Bobby Ray Parks dito nga po sa Barangay Ginebra ay dapat daw po i-trade din sa malakas na player po o star player ng Barangay Ginebra at pinag-uusapan po dyan tatlong player. Ito nga pong si Scotty Thompson, itong si Japet Aguilar at itong si Maverick Anmisi. At nakita naman natin syempre yung mga player po na yan never po at hindi pwedeng i-trade sa ibang mga kupunan po, ibang player sa mga teams dito sa PBA. Bakit kamo? Sila po kasi yung may mga prospect or posibilidad na gamitin sa Gilas Pilipinas natin. Alam nyo kung bakit ganito pong ginagawa ng Barangay Ginebra? Pinapalakas sila ang kanilang team dahil nakita nyo naman yung nangyari nung nakaraan. Ito po number 1, uunahin ko na po sa inyo. May posibilidad po kasi na si Coach Timcon pa rin humawak ng Gilas Pilipinas para nga po sa nalalapit na Olympic qualifying tournament na gaganapin po sa 2024. So ang naging reason dyan, hindi na po mahihirapan si Coach Timcon kumuha ng magagaling na player kasi nandun na po sa Barangay Ginebra lahat. Kung manggagaling po kasi sa ibang mga teams or mga kupunan tulad na nga lang po nitong si Mikey Williams na nanggaling sa TNT ay nagde-demand ng malalaking prera or malaking sahod which is hindi naman maibibigay nga po ng Gilas Pilipinas. Yun po yung isang reason. Kung lahat po na magagaling na player o prospect player po para sa Gilas Pilipinas ay nasa Barangay Ginebra, instant po yan, automatic, hindi na kailangan mag-demand, bagkos kukuhanin na lang yan ni Coach Timcon. Yun po yung number 1 reason na nakikita natin. Pangalawa po, gusto po kasi madepensahan talaga ng Barangay Ginebra ang pagiging defending champion nila dito nga po sa PBA at ayaw talaga nilang humina ang kalibre ng kanilang mga player. Tulad na lang po ngayon, walang Justin Brownlee pero meron naman po Tony Bishop which is dapat gampanan yung galing nga po o higitan pa yung galing ni Justin Brownlee which is alam naman natin si Justin Brownlee, Noy P. Brownlee ay talagang mahirap ng pantayan. Nakapagbigay po ng karangalan sa bansang Pilipinas, naka-gold medal pa nga tayo dahil po kay Justin Brownlee. So tinitingnan natin dito kung paano po i-adjust dito ni Coach Timcon yung sistema na nandyan po si Tony Bishop kasama po yung mga star player na nanggaling po sa mga ibang kupunan na lumipat po sa Barangay Ginebra. So nakikita natin doon, ito pong Barangay Ginebra ay talagang maganda yung pakikisama o yung paghahawak, paghahandle ng mga player kaya hindi po umaalis bagkos yung mga ibang player na galing sa ibang teams ay gusto maglipatan dito sa Barangay Ginebra. Number 1 po dyan, maganda at malakas at malaki po ang pagkapasahod talaga ng Barangay Ginebra. Lalo na po kapag ikaw ay magaling na player, maaasahan ka, ay ini-increase po nila ang sahod. Ang Ginebra po kasi malaking kumpanya yan Kung ikukumpara natin sa ibang mga teams na hindi naman kalakihan ng kumpanya, wala po silang ganoong kalaking budget kaya hindi natin sila masisisi At nakikita rin natin dito itong pagkitrain po ni Coach Timcon
ay nakakatulong po ng husto para gumaling yung mga player po, lalo na dito sa Barangay Ginebra. Well guys, aabangan natin, no? Total of 4 days na lang magsisimula ng unang laban ng Barangay Ginebra. So suportahan natin ang Gin, and for sure maraming mga updates at kaganapan nagugulat po sa mga fans ng Barangay Ginebra. And please don't forget po to like, subscribe for more Barangay Ginebra updates. Maraming salamat po.